Hello Pinoy Creepypasta. Sir Neb, may napuntahan akong bahay noon na sobrang takang-taka ako sa mga ganap. Hanggang sa kinuwento ng may-ari ang kasaysayan ng mga pakulo nila roon. Bago po pala ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin mo na lang akong Petring. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang probinsya na kilalang kilala sa mga kwentong aswang. Dekada 90. 17 ako nang ako ay ma-kick out sa high school na pinapasukan ko. Galit na galit yung mga magulang ko dahil graduating na ako dapat noon ng high school. Pero dahil sa kayabangan at kalukuhang frat na yan ay hayon at nadamay ako sa gulo sa aming eskwela. Yun ang dahilan kung bakit ako pinauwi sa amin sa Negros. Pinagtanim na lang ako ng tubo sa amin dahil wala naman daw akong mararating sa buhay. Basta galit na galit sa akin yung pamilya ko. Umuwi naman nga ako ng Negros kasama ang isa kong tiyuhin. Pero dahil rebelding wala sa lugar ang karakas ko noon ay tumakas ako. Nakisakay ako sa bangka na papunta sa karatig probinsya ng Negros kung saan naging palaboy ako ng mga ilang araw bago ako kupkupin ng isang matandang mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Lolo Donato at Lola Elma. Kasama nila sa bahay nila yung bunsong anak nila at pamilya nito. Ang sabi ni Lola Elma ay nag-alala sila sa akin dahil baka makursunadahan ako ng mga taga roon sa kanila. Akala ko ay ang tinutukoy nila na makukursunadahan ay kagaya nga sa Maynila, yung pagtitripan ako at gugulpihin. Pero iba pala ang kahulugan nun sa lugar nila. Sa unang gabi pa lang ng pananatili ko sa bahay nila ay napansin ko na yung mga sulo na inaapoyan nila sa gabi. 4 yon na nakapwesto sa 4 na sulok lang labas ng bahay nila. Tapos sa loob ay may 2 pang nakasindi sa pinakatulugan. Nung itanong ko kung para saan ang mga sulo, ay sinabi ni Lolo Donato na sumama na lang ako sa kanya sa pangingisda kinabukasan at saka niya ikukwento kung para saan yon. Matulog na lang daw muna ako at wag nang pansinin ang mga ingay sa paligid. Sa pagod ko sa ilang araw na pagpapalaboy-laboy ay nakatulog nga ako ng mahimbing. Kinabukasan ay nangisda na nga kami ni Lolo Donato at doon na siya sa laot nagsimulang magkwento ng tungkol sa lugar nila. Ang sabi ni Lolo Donato ay mababait naman daw ang mga tao sa kanila. Kaya lang ay may ilan lang na talagang masama yata ang loob sa mundo. Kaya lagi na ay gustong makapanakit at makapamerwisyo. Yung suluraw na kanilang sinisindihan sa gabi ay kanilang proteksyon laban sa aswang. Takot daw sa apoy ang aswang. Nababahuan lang daw ang mga ito sa bawang at pansamantalang napipigilan ng asin. Pero apoy ang pinakamabisang panlaban sa mga ito. Naranasan na raw nila Lolo Donato na makiharap sa aswang noong buntis pa ang kanilang bunsong anak. Sadya raw mapangahas pa dahil pumasok talaga sa kanilang bahay. Mabuti na lang nga at may nakasindi silang sulo na siyang pinangamba nila sa aswang na hindi makalapit hanggang sa kusa na itong umalis. Natakot ako sa kwento ni Lolo Donato. Kinagabihan pa nga ay hindi ako makatulog ng maayos dahil alertong-alerto ako sa paligid. Hollow blocks naman ang bahay nila, kaso ay manipis na yero ang bubong at kawayan na ekis-ekis naman ang bintana, kaya magdamag akong nakatingin doon. Napilitan lang akong matulog nung may malakas na hangin na dumaan sa bintana. Para akong pinaypayan sa mukha sa lakas noon. Pero saglit lang naman yon. Para bang may dumaan lang na malaking pamaypay. Malaking malaki. Pinikit ko na lang yung mga mata ko sa takot na baka may sumilip pa sa bintana. Umaga na ako nagising. Nung umagang yon ay nagpasya akong bumalik na lang sa Negros. At least doon kasi kung may aswang man ay duda ako kung makakapasok sa bahay namin na konkreto. Baka lang bintana at makapal ang bubong na may kisame pa. Nagpasalamat ako kina Lolo Donato at Lola Elma sa ilang araw na pagpapatuloy nila sa akin. Pagkatapos ay nakisakay na ako sa mga mangingisda pabalik sa Negros. Pagbalik ko sa amin ay syempre pa nakagalitan ako, pero tinanggap din naman ako. Pinagtawanan ako ng mga kamag-anak ko nung ikwento ko kung saan ako nakarating.
Noon ko lang nalaman na sikat nga pala dahil sa aswang ang probinsyang yon. Mabuti raw at nakauwi pa ako ng buhay. Doon ko lang din naunawaan ang ibig sabihin ni na Lola Elma na baka makursunadahan ako. Aswang pala ang tinutukoy nila noon. Hello po sa mga nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Jeric po ang pangalan ko, Sir Neb. Taga Bicol, Camarines Sur. Hindi ko na lang po sasabihin pa kung saan sa Camarines Sur. Malamang hindi kayo maniwala sa mga maririnig nyo ngayon. Ako rin naman eh. Nung una hindi ko rin alam kung totoo ba lahat ng kinuwento sa akin o pinagtitripan lang ako ni Father. Pero kalaunan ay nagbago rin ang pananaw ko at naisip ko na wala namang ibang paliwanag ang nangyari. Yung asawa ko, Sir Neb, si Kendra. Mahilig mangolekta ng mga santos sa bahay. Relihiyoso siya masyado. Madasalin. Gabi-gabi kaming nagro-rosaryo bago matulog. Yun daw kasi ang turo ng mga magulang niya sa kanya. Umuwi siya isang beses na may dalang itim na Santo Niño. Nilagay niya yon doon sa sala at yun ang dinadasalan namin sa gabi. Bakit kulay itim? Tanong ko kay Kendra. Hindi niya rin daw alam. Basta sabi nung napagbilhan niyang lalaki, ganoon na raw ang kulay ng Santo Niño na yon noon pa. Sir Neb, medyo ilag ako sa santong yon. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi naman siya yung klase na sinusundan ka ng tingin o kaya gumagalaw sa gabi. Basta masama lang yung kutob ko. Isang umaga, naabutan namin yung guide sa pagrorosaryo ni Kendra na abo na lang. Inipit niya yon doon sa paanan ng Santo Niño. Kaso bigla na lang nasunog. Sabi ni Kendra, hindi raw siya ang may gawa. Sabi ko naman mas lalong hindi ako. So sino ang sumunog nun? Lumipas ulit ang mga 2 buwan. Nagising kami sa makapal na usok galing sa sala. Mabilis na gumana yung utak ko. Binasag ko yung bintana namin sa kwarto para doon na kami makalabas. Kung sa sala pa kami dadaan, baka hindi na kami makalabas pa. Paglabas namin, malaki na yung apoy. Buti at nagising kami at nakalabas ng bahay. Dumating yung bombero at naapula yung apoy. Nung humupa na ang lahat, may isang bombero doon na lumapit sa amin. May kalong siyang itim na bagay. Binigay niya kay Kendra. Yung Santo Niño yun. Kahit sa sala kumalat yung apoy, ay hindi man lang nasunog o kahit nagbaga yung santo. Gawa yun sa kahoy kaya imposibleng hindi. Akala namin isa yung himala, pero hindi pala. Pinatignan namin kay Father Martin yung santo. Halos mahulog yung panga niya nung makita yung Santo Niño. Matagal na raw niyang hinahanap yung Santo Niño na yon. Sinumpa raw ang ganoong klaseng santo. Bale, pinagpasapasahan na raw ito ng kung sino-sino sa buong Pilipinas. Alam daw ng mga pare ang tungkol sa itim na Santo Niño na kapag pinatira mo raw ito sa bahay mo ay susunugin niya ang tirahan mo. Marami na raw namatay dahil sa Santo Niñong yon. Buti at nakaligtas kami. Tinanong ko siya kung anong tamang gawin. Kumuha si Father Martin ng isang salaming lalagyan at doon namin nilagay yung itim na Santo Niño. Sabi ni Father, siya na lang daw ang bahalang magtago noon. Nangamba nga ako na baka yung simbahan naman ang masunog dahil doon sa Santo Niño. Pero siya na raw ang bahala kasi lahat naman daw ng masasamang bagay ay nakukontra ng tamang dasal. Nagpasalamat ako kay Father Martin. Pero Sir Neb, makalipas ang 3 buwan, nakita na lang nila na wala nang buhay si Father Martin. Sabi inatake raw sa puso. Hindi na siya umabot ng ospital. Ang nakakatakot dito, Sir Neb, doon sa kwarto kung saan niya tinago yung Santo Niño, ay nakita nilang sunog ang ilang bahagi ng pader. Nung tinanong ko kung nandoon pa ba yung Santo Niño, ang sabi nila wala naman daw silang nakita at mukhang ni hindi sinabi sa kanila ni Father na doon niya yun tinago.
Sir Neb, ako nga pala si Gregor. Tubong Quezon Province. Fan ako nitong channel simula pa noong nagsisimula pa lang kayo. Hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ako lagi sa Pinoy Creepypasta. Magbabahagi ako ng kwentong nangyari sa amin ng mga pinsan ko noong 2014. Kasal noon ni Tita Angel. Kaya yung iba naming kapamilya na nasa ibang bansa umuwi muna sa probinsya. Ang dami namin. Halos mapuno yung 2 palapag na bahay ni Tita sa dami ng tao. Sumunod na araw, doon ulit kami tumambay ng iba naming mga pinsan. Konting inuman at kwentuhan. Alam kasi namin na bihira lang kaming makumpleto kaya sinulit na. Nung medyo malasing na, napunta yung kwento tungkol sa haunted na lugar doon sa bahay nila Tita. May attic kasi yung bahay. Dapat magiging taguan siya ng mga lumang gamit. Kaso ang sabi, may nagpaparamdam daw doon sa attic. Bale nawawala lahat ng bagay na ilagay nila doon. So wag na lang. Hinayaan na lang nila Tita yung attic. Walang pumapanik doon sa gabi. Kasi nga may nagpapakita rin daw ng multo. Nagkayayaan. Sabi nung isa naming pinsan, may dala raw siyang Ouija board doon sa kotse. Kinuha niya yon at pumunta kami doon sa attic. Tulog na lahat, pati sila tito, at kami na lang yung gising nun. May dala kaming mga flashlight kasi walang ilaw doon sa attic. Dahil lasing na, ang tatapang na namin. Hindi na kami takot sa kahit anong nilalang doon sa attic. Pumasok kaming lahat, tapos naupo. Ang alikabok ng sahig. Nilapag namin yung Ouija board at nilagay yung mga daliri sa maliit na salamin na nandoon sa board. Nandito ka ba? Tanong nung pinsan ko na may-ari ng board. Gumalaw yung nasa board at pumunta sa yes na salita. Nakaramdam ako ng kilabot sa puntong yon. Dapat hindi na kami nagpatuloy, pero ginawa pa rin namin. Tinanong namin siya kung anong pangalan niya. At nagsimula na namang gumalaw yung nasa board. Teresa yung pangalan na kinalabasan. Lumalamig na yung paligid. Nakarinig ako ng mga yapak sa likod. Pero pinigilan ako nung isa kong pinsan. Huwag daw akong lilingon kasi nakahawak pa yung daliri ko sa Ouija board. Tinanong namin kung multo ba siya at sumagot ito ng no. Gusto sana naming itanong kung anong kinamatay niya o kung anong klaseng nilalang ba siya. Pero wala sa aming nakagalaw nung makita naming lahat na may umakbay na kamay sa balikat ko. Maputla raw at itim ang kuko. Sobrang lamig niya. Napapalingon na talaga ako pero wag daw dahil may masamang mangyayari. Kahit sila ay hindi tumitingin sa mukha nung nilalang. Lahat kami ay takot na sa mga nangyayari. Sabi ng pinsan ko, sabay-sabay daw dapat naming alisin ang mga daliri namin sa board. Nagbilang siya. Sa ikatlo, sabay-sabay nga naming inalis ang daliri namin. Nakita ko na lang na lumiyab bigla yung Ouija board sa hindi malamang dahilan. Ang laki nung naging apoy niya. Buti na lang talaga at sementado rin yung sahig ng attic. Dahil kung hindi ay natupok na yung buong bahay ni Tita. Habang pinagmamasdan namin yung liyab ng apoy, may nabuo pang imahe. Isang babaeng mahaba ang buhok ang lumitaw doon. Pero naglaho din naman kalaunan. Lumabas kami ng attic nung matupok na yung apoy. Sigurado naman kami na hindi yun kakalat sa kahit saan. Sabi nung pinsan ko, baka raw hindi multo yung nakatira sa attic. Baka klase ng engkanto na matagal nang naninirahan sa bahay. Kay Tita Angel lang namin kinuwento ang nangyari. Napagalitan pa nga kami. Kasi paano raw kung may nangyari sa amin? Nagsorry kami at pinangako na hindi na mauulit. Sabi ni Tita, balak niya raw sanang ipabless yung mismong attic para na rin mawala yung kung anumang nilalang na nandoon. Sunod na taon na dumalaw kami sa bahay nila Tita. Sabi niya wala na raw nagpaparamdam doon sa attic. Gumana raw yung pagpapabless niya rito.
Hi Sir Nebkero at sa mga subscribers ng Pinoy Creepypasta. Sana po mapansin niyo ako. Happy nga po pala ng Montalban. May kukwento po akong totoong pangyayari sa isa kong tiyahin na pakitago na lang sa pangalang Tita Delia. Medyo hindi ko kasundo yung tita kong yon, kaya hindi ko na lang babanggitin ang totoong pangalan niya. Sana magsilbi ring aral para sa mga tagapakinig na huwag pa marisa ng ugali niya. Sir Neb, hindi bilang hindi ko kasundo ang tita, kaya sasabihin ko ang mga narito. Hindi ko rin siya sinisiraan. Sa totoo lang tayo, kaya makasisiguro kayo na katotohanan lang ang mga sasabihin ko. Ayaw sa akin ni Tita Delia dahil para sa kanya ay ako ang dahilan kung bakit hindi nakatapos ng pag-aaral ang kapatid niya na siya ko namang tatay. Panganay sa 6 na magkakapatid si Tita Delia at ang sumunod sa kanya ay si tatay. Pinapag-aral niya ng kolehiyo noon si tatay para daw kapag nakatapos ito ay may katuwang na siya sa pagpapaaral sa iba pa nilang kapatid. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Tita Delia dahil inuna niyang makatulong sa pamilya. Tapos ayun, nabuntis ni tatay si nanay habang nasa 3rd year pa lang sila ng kolehiyo. Galit na galit si tita at ang gusto pa raw ay ipalaglag ako para hindi makahadlang sa pag-aaral ni tatay. Pero hindi pumayag sina tatay. Kaya ang nangyari, nahinto siya sa pag-aaral para itaguyod ang pamilya naming 3. Doon nagsimula ang galit sa akin ni tita. Inaasahan kasi niya na malapit na siyang matulungan ni tatay. Kaso dumating nga ako. Pero bukod sa galit ni tita sa amin ni tatay, ay galit din siya sa 4 at bunso nilang kapatid dahil din sa anggulo ng pagtulong sa pamilya. Marami pang nakagalit si tita, hindi lang sa pamilya namin kundi maging sa ibang tao. Masyado kasi siyang focus sa pagpapayaman at pag-asenso, kaya medyo kakaiba ang paniniwala at ugali niya. Akala namin noon ay dala lang ng grabing pagiging workaholic ang naging kondisyon ni tita. Nangitim kasi yung balat niya. Nagsimula raw yun na parang bungang araw lang sa braso. Hindi niya pinansin kasi kuripot yun. Hindi siya nagpagamot hanggang sa nangitim na yung parte ng balat niya na apektado. Sabi pa ng mga pinsan ko, yelo ang nilalagay noon ni tita dahil mainit daw sa pakiramdam, lalo na kapag pinapawisan. Para daw sinusunog. Minsan ay sinasawsaw niya sa balde na puno ng tubig at yelo para mawala yung hapdi. At kapag ginagawa raw yun ni tita, ay nanunuyo yung mga bungang araw. Tapos ay mangangapal at mangingitim. Hanggang sa lumala yun at kumalat sa buong katawan niya yung mga bungang araw. Nilulublob na sa batyang may tubig at yelo si tita. Sinabihan na siya ng mga anak niya na magpatingin sa derma, pero ayaw niya. Gumiginhawa naman daw ang pakiramdam niya sa yelo. Sobrang kuripot talaga, Sir Neb. Tapos yung isa niyang anak na itago na lang natin sa pangalang Kuya Mike ay pinatignan siya sa albularyo. Iba na raw kasi yung kutob ni kuya dahil mukha ng sunog na hotdog ang katawan ni tita. Sabi raw ng albularyo ay may isang tao na nakakuha ng buhok at damit ni tita. Ginawa raw manika yung buhok tapos tinago sa pinakadibdib noon yung buhok ni tita. Yung manika raw ay pinadadaan sa apoy tapos yung damit daw ay may tatak na malaki sa harap. Kapag daw nadidilaan yun ng apoy, ay bumubula-bula at nangingitim. Alam niyo, Sir Neb, pinagbintangan pa ako ni Tita Delia. Talagang kahit hirap na hirap siyang kumilos ay sinugod ako sa bahay namin para lang mura-murahin ako. Awat-awat siya ni na Kuya Mike dahil ayon daw sa albularyo ay babae na maiksi ang buhok ang nagpakulam sa kanya. Kalalaki kong tao. Tuloy ay lalo silang nagkagalit ni tatay. Sabi ni tatay ay sa kasamaan ng ugali ni tita ay hindi na malaman kung sinong nagpaparusa sa kanya. Tapos ay bintang na lang ng bintang. Hanggang ngayon ay malala pa rin ang balat ni tita. Ilang albularyo na ang gumamot sa kanya pero hindi siya tuluyang gumagaling. Huhupa lang ang pangingitim at pangangapal ng balat niya. Matutuklap tapos ganun ulit. Kailangan niya uli magbabad sa tubig na may yelo kasi para siyang sinusunog.
Sabi ni nanay, baka wala namang intensyon yung nagpaparusa kay tita na patayin siya. Baka gusto lang iparanas sa kanya ang impyerno sa lupa. Eli ang pangalan ko. Taga Masbate po, Sir Neb. Nadiskubre ko ang Pinoy Creepypasta dahil sa mga kakilala kong mahilig sa mga horror stories. At nung narinig nila itong kwento ko, sabi nila ay dito ko raw ito ipadala. Sana po magustuhan nyo. Bali nangyari ito noong mga panahon na tambay pa ako sa bahay. Walang trabaho, hindi nag-aaral, palamunin lang. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang makipag-inuman sa kung saan saang mga bahay. Yung iba nga hindi ko pa kakilala. Lagi akong madaling araw na akong umuwi. Pariwara na talaga yung buhay ko nun. Sabi ni Papa kung nagpatuloy pa raw ako sa ganoon ay baka nakakulong na ako ngayon. May isang pangyayari lang talaga na nakapagpabago sa akin. Galing kaming inuman. Birthday ng isang kaibigan kaya naparami yung inom. Nagsuka na nga ako. Niluwa ko lang tapos inom uli. Mga 2:00 ng gabi kami umuwi. Sakay ng pedicab si Paring Tomas. Lasing na rin siya nung gabing yon. Pasuray-suray yung pedicab niya. Kung may mga nakakasalubong siguro kaming sasakyan ay baka ilang beses na kaming namatay. Buti na lang at wala. Ako yung nakakita doon sa umaapoy na bola sa gilid ng daan. Tinuro ko yun at nakita rin ni Paring Tomas. Alam namin ang tungkol sa mga kwentong San Telmo. Pero ewan ko ba nung gabing yun, parang nalimot namin lahat ng nalalaman namin. Parang naakit kami nung apoy. Sundan daw namin, sabi ni Paring Tomas. Binilisan niya yung pagpadyak. Wala na kami sa kalsada. Tinahak na namin yung gilid kung saan may malawak na maisan. Ang bilis ng pedal ni Paring Tomas. Dinaanan na niya yung ibang katatanim pa lang na mga mais. Pinaglalaruan lang kami nung San Telmo. Kasi kapag bumabagal kami, bumabagal din siya. Gusto niya talaga na hinahabol namin siya. Tinuro ko uli yung direksyon ng San Telmo at todo padyak naman si Paring Tomas. Hanggang sa mapansin ko na iba na yung tinatahak namin. Huli na nung makita ko yung bangin. Tumilapon kami pareho at nagpagulong-gulong pa ibaba sa bangin. Nawasak yung pedicab ni Paring Tomas. Pero laking pasalamat ko kasi kung hindi dahil sa pedicab na yon, baka namatay na kami pareho. Grabe yung mga sugat at bali sa katawan namin. Sinugod kami sa ospital matapos may makarinig nung sigawan namin. Na-confine kami ng matagal sa ospital na yon. Sangkaterbang sermon at galit ang sinalo ko habang nagpapagaling. Hindi ako sumasagot kasi alam ko kasalanan ko naman. Matapos ngayon ay inayos ko na ang buhay ko. Inisip ko na lang siguro sign ng Diyos sa amin yung San Telmo na yon para tigilan ko na yung ganoong klaseng pamumuhay. Naghanap ako ng trabaho at iniwasan na yung pag-iinom. Kamusta sa mga nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta? Ang palayo ko po ay Pandoy. Taga Davao po ako, Sir Neb. Dati sa lugar namin, may isang matandang babae na mag-isang nakatira sa may gubat. Tawag namin sa kanya Lala. Kapag napadaan ka kasi sa bahay niya, makikita mo siya na nakatambay doon sa bangko na nasa labas at maririnig mo siyang kumakanta. Tono lang tapos walang ibang lyrics kundi lalala. Sabi sa akin ni Mama, bata pa raw siya ay nakatira na yon doon sa gubat. Tansya ng mga tao, lampas 100 taong gulang na si Lala. Bulag yung matanda. Laging nakapikit pero hindi siya gumagamit ng tungkod. Kabisado niya ang mga daan kahit sa buong gubat. Kumalat sa lugar namin na baka raw may sa engkanto o kaya naman ay aswang si Lala. Pero chismis lang naman yun dahil madalas ay nasa gubat lang siya. Puro mga tanim na halaman ang kinakain at hindi nakikipag-usap kahit kanino.
May isang beses na binigyan ng bigas at dilata ng kapitan si Lala. Nilagay doon sa harap ng bahay niya. Tapos nakita na lang na tinapon ni Lala yung mga binigay nilang pagkain. Galit pa siya kasi hindi raw siya kumakain ng ganun. Kalaunan, hinayaan na lang ng mga residente kasi wala naman siyang pineperwisyo kahit na sino. Ito naman ay totoo ko talagang nasaksihan kasi kaming magbabarkada pa pala ang makakakita kung papanong mamamatay si Lala. Bago mangyari yun, napansin ng mga tao sa amin na hindi na raw nila naririnig si Lala na kumakanta sa gilid ng bahay niya. Usap-usapan ay nanghihina na raw yung matanda at sa wakas ay mamamatay na siguro. Kami namang magbabarkada pumunta sa bahay ni Lala. Gusto naming makita yung matanda at makita kung normal lang ba na tao ito o may kakaiba nga sa katauhan niya. Sakto pagdating namin, nakaupo yung matanda. Nagtago kami kahit medyo malayo. Parang may kinakausap siya na kung sino. Inaabot pa niya ng kamay niya yung kausap niyang hindi nakikita. Nakakatakot talaga yun. Tapos tumigil yung matanda. Imbis na sa upuan ay sa sahig ng lupa na upo. Para siyang nagdarasal na ewan. Ang bilis ng mga salita niya na hindi namin marinig. Matapos yun, humiga siya sa lupa at ilang minuto pa, umuusok na yung ulo niya. Nanlaki talaga yung mga mata ko nung makita yun. Hanggang sa sumilab na nga yung napakalaking apoy mula sa mga buhok niya. Narinig ko na may tumakbo na sa isa sa mga kasama ko. Ako naiwan kasi hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nasusunog si Lala. Umalis na lang ako nung hatakin ako nung isa sa mga kasama namin. Dumiretso kami sa barangay at nagsumbong kami. Nung makabalik, wala na kaming naabutan. Tanging abo na lang sa lupa ang natira. Kahit yung mga buto niya na alam kong hindi basta-basta nasusunog ay himalang natupok nung apoy. Hindi ko malilimutan yung karanasan na yon. Makalipas ang ilang taon, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin yon. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Ada. Share ko lang po sana itong isang pamamaraan na ginagawa ko para iwas ako kaaway. Alam niyo po siguro yung tungkol sa itim na kandila. Yun po yung ginagamit ko kapag may nakakasamaan ako ng loob. Natutunan ko yan sa lola ko noong nabubuhay pa siya. Sabi ni lola ay ipagtirik ko ng itim na kandila yung mga taong nakakasamaan ko ng loob at ipagdasal sila roon habang umaapoy yung kandila. Mabisa naman po yan, Sir Neb. Talagang bumabait sa akin yung mga nakakasamaan ko ng loob at sila pa yung nagsusuri sa akin dahil nakukonsensya raw sila sa ginawa nila. Pero may isang nangyari noon na kinabahan talaga ako ng matindi doon sa taong pinagtirik ko ng itim na kandila. Walang iba kundi yung mama ng ex ko. Boyfriend ko yun siya nung time na yon. Itago na lang natin yung ex ko sa pangalang Ivan at ang mama niya ay si Tita Pinky. Hindi kami nagtagal ni Ivan dahil ayaw sa akin ni Tita Pinky. Sabi ni Ivan noon, ayaw raw sa akin ng mama niya dahil hindi gusto yung ugali ko. Mahiyain kasi ako, Sir Neb, at tahimik sa presensya ng mga taong bago ko palang nakikilala. Siyempre nakikiramdam muna ako kung anong klaseng pakikisama ba ang gagawin ko sa kanila. Baka kasi hindi nila tanggap ang humor na meron ako. Kapag kasi nakasanayan ko na ang isang tao, medyo kanal din ako at palabiro. Tinatansya ko pa kung kaya kong makipagbiruan sa mga bagong kakilala. At yun ang ginagawa ko noon kay Tita Pinky nung ipakilala sa akin ni Ivan. Tapos minasama pala ng mama niya. Ang sabi ay suplada raw ako. Mataray at mukhang matapobre. Ewan ko kung saang parte ng mukha ko ang mataray at matapobre. Magmamatapobre pa ba ako sa kanila? Di hamak na mas malaki ang bahay nila kaysa sa amin. Pero mabilis ang kwento na lang po. Tinry ko namang baguhin yung pagkakakilala sa akin ni Tita Pinky. Bumibisita ako sa kanila
at nagdadala pa ng pasalubong o regalo para sa kanya. Tinatanggap naman niya ako at kinakausap ng maayos. Pero sa likod pala ng lahat ng yun ay inuudyukan niya si Ivan na hiwalayan na ako dahil hindi talaga niya ako gusto kahit na anong gawin ko. Dahil naging matapat sa akin si Ivan at sinabi ang mga hinaing ng mama niya sa akin, ay naisip kong ipagtirik siya ng itim na kandila para maging mabait siya sa akin. Wala naman akong masamang intensyon noon. Basta ang pinanalangin ko lang ay maging mabait nga sana sa akin si Tita Pinky at matanggap ako para sa anak niya. Noon kasi ay tatanga-tanga pa ako at in love kay Ivan. Siguro dahil bago pa lang kami. Noong nagpatirik na nga ako ng kandila sa Quiapo, nagulat pati yung nagtitinda. Kasi sa lahat ng kandilang nakatayo sa tirikan ay yung itim na kandila ko lang ang namamatay parati ang apoy. Tapos hindi siya kaagad-agad namamatay. Ang nangyayari ay pahirapan siya sindihan dahil nahihipan ng hangin. Kapag sinanggahan siya noong tindera ay masisindihan at lalaki yung apoy. Tapos parang nasasabuyan siya ng tubig kasi tumitilamsik yung apoy hanggang sa mamatay na nga ng tuluyan. Takang-taka yung tindera. Tapos yung isang manghuhula sa tabi, ang sabi ay iba ang dinidiyos ng pinagtitirikan ko ng kandila. Mag-iingat daw ako. Kinabahan ako kaya hindi ko na lang pinilit na masindihan yung itim na kandila. Hinayaan ko na lang siyang tunawin sa init noong mga katabi niya. Noong next time na nagpunta ako kina Ivan ay hindi ako kinikibo ni Tita Pinky. Tinignan niya lang ako ng masama. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Ang sabi niya ay siya pa raw ang kakalabanin ko. Sinasabi na niya sa akin kapag hindi ko hiniwalayan ang anak niya ay may kalalagyan ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sa akin si Tita Pinky. Pero sa takot ko na rin sa kanya ay ako na yung nakipaghiwalay kay Ivan. Pinagtapat ko sa kanya na sinubukan kong pabaitin si Tita Pinky sa gamit ng kandilang itim. Akala ko ay magagalit siya. Pero ang sabi niya ay may ginagawa ring mga ritual ang mama niya. Baka raw na-sense nito ang mga ginagawa ko kaya ayaw sa akin ng mama niya. Pinipilit niya pa ako na itago na lang namin ang relasyon sa mama niya. Pero ayoko na. Natatakot ako kay Tita Pinky. Hindi ko alam kung anong ritual ang tinutukoy ni Ivan na ginagawa ng mama niya. Pero base sa sinabi noong matandang manghuhula sa Quiapo, mukhang hindi yun sa mabuti. Noong mga 2004, first year high school ako noon. May nangyari sa amin na kakaiba. Jonathan po ang pangalan ko, Sir Neb. Sa ngayon ay may asawa na ako at 4 na anak. Maayos naman ang trabaho. Kahit maliit lang ang sahod ay kasya naman sa aming pamilya para mabuhay. Tulad nga ng nasabi ko, 2004 nangyari itong kwento. Squatter kami noon, Sir Neb. Si Papa wala siyang maayos na trabaho. Bale parakit-rakit lang siya kung saan-saan. Minsan sumasideline sa jeep nung kaibigan niya. O kaya naman janitor sa mall. Minsan naman pintor. Ang kagalingan ni Papa ay magaling siyang makipagkaibigan. Kaya bihira lang mabakante noon si Papa. Kasi ang dami niyang kilala na willing magbigay sa kanya ng trabaho. May isang kaibigan siya na taga Bulacan na sinama ni Papa pauwi sa bahay. Dala niya yung lahat ng damit niya. Nakipag-away daw sa asawa tapos pinalayas. Siya si Manong Honoracio, pero Asyong ang tawag sa kanya ni Papa. Magkaibigan sila simula pa raw high school si Papa. Kwento ni Papa sa amin, albularyo daw itong kaibigan niyang si Asyong. Kaso tumigil sa panggagamot kasi wala raw sapat na kita sa ganoong klaseng trabaho. Nag-apply na lang siya sa isang factory at doon siya nagtatrabaho. Sabay silang umaalis ni Papa sa umaga at sabay din na umuuwi sa gabi. Halos 1 taon din na nanirahan sa amin si Manong Asyong. Manghang-mangha ako sa kanya kasi para siyang may superpowers. Alam niya kapag may darating sa bahay.
Sasabihin niyang may kakatok daw na matandang babae. Tapos ilang minuto lang, meron nga. Madalas ay si Aling Azon lang, yung katsismisan lagi ni mama sa patahian. Nagmamagic din yun sa natatandaan ko. Binabaluktot niya yung kutsara ng hindi hinahawakan. Kaso pinatigil yun ni mama kasi baka raw maubos yung kutsara namin sa kusina. Tapos binigyan niya isang beses si papa ng numero sa wedding at nanalo kami noon ng 5,000. Marami pang iba pero ito siguro yung hindi ko malilimutan. Bago umalis si Manong Asyong, may binigay siya kay papa. Isang bilog na bagay na nababalot sa pulang tela. Wag na wag daw namin itong bubuksan anuman ang mangyari. Ang gagawin daw namin, isabit daw namin sa gitna ng bahay ang orasyon. Nakita raw kasi niya sa hinaharap na may mangyayari sa squatters area kung saan kami nakatira. Masusunog daw ang mga bahay at ang orasyon daw ang kukontra sa apoy. Lumipas ang mga buwan. Nalimutan na rin namin yung sinabi ni Manong Asyong. Hindi namin inaasahan na magkakatotoo pala lahat ng sinabi niya. Hapon yun, may nag-spark daw na kuryente at doon na nagsimulang gumapang yung apoy sa mga bahay. Wala na kaming nailabas na gamit kasi nga nagpanik na lahat ng tao. Matapos maapula yung sunog, nagsibalikan na sa mga bahay. Gulat na gulat kami nung makita na maliban sa maliit na bahagi ng kusina ay halos hindi man lang dumikit sa bahay namin yung apoy. Naalala ni Papa yung sinabi ni Manong Asyong. Laking pasasalamat namin sa kanya at dinalaw pa nga namin siya sa bago niyang bahay. Nitong 2017, nabalitaan namin na patay na si Manong Asyong. Inatake raw sa puso. Namatay siya na mag-isa. Nakakalungkot nga. Pero siguro, ganun talaga ang buhay. Sir Neb Corazon ang ipinangalan sa akin ng mga magulang ko. Noong bata pa ako, ayoko sa pangalan ko kasi tunog pang matanda. Yan lagi ang pangkantsaw sa akin ng mga kaibigan ko kapag nag-aasaran kami. Sabi ni Mama, Corazon daw kasi yung pangalan ng isa sa mga lola ko na yumaman dahil sa negosyo. Baka raw swertihin din ako at yumaman paglaki. Kaya laging pakilala ko sa mga kaibigan ko Cora para at least hindi gaanong matanda pakinggan. One of the boys ako noon habang lumalaki. May mga nagsasabi nga noon na akala raw nila ay magiging lesbian ako paglaki. Kasi mga kalaro ko mga lalaki. Bully nga ako noon. Natatandaan ko pa na may sinuntok ako sa mata kasi pinitik ba naman yung tenga ko ng walang dahilan. Nagsumbong sa nanay niya. Buti magaling makipag-usap si Mama. Nagkapatawaran naman. Summer nangyari yun. Nagkayayaan maligo sa irrigation sa kabilang barangay. Lagi akong binibili na ni Mama na huwag sasama. Kaso nagkayayaan na. Naglakad lang kaming magkakasama. Yun yung araw na natutuwa kong lumangoy. Nung umuwi kami, lahat kami basang-basa yung damit. Siyempre nagpatuyo muna kami sa kung saan bago dumiretso sa bahay. Baka mapagalitan pa ni Mama kung sakaling malaman na basa yung damit ko. Kinagabihan inaapoy na ako ng lagnat. Parang nagbabagang uling yung leeg ko. Habang inaasikaso ako ni Mama, walang tigil yung pagbubunganga niya. Kasi raw kasalanan ko rin kung bakit ako nagkasakit. Hinayaan ko na lang kasi tama naman siya. Pinainom ako ni Mama ng gamot. Ang tindi ng sakit ng ulo ko nun. Pakiramdam ko nga mamamatay na ako. Kakabalita pa lang sa TV nun ng mga batang na dengue. Tapos nilagnat. Ilang araw lang ay namatay na. Inisip ko na ganoon din ang mangyayari sa akin. Baka kinabukasan dalhin din ako sa ospital. At baka malaman ng doktor na na-dengue nga ako. Nagdasal ako ng nagdasal. Sabi ko, pagalingin lang ako ng Panginoon ay hinding-hindi na ako susuway sa utos ni Mama. Paulit-ulit ko yun na sinasabi kasi ayokong mamatay. Nakatulog ako ng maikling oras. Nagising ako sa mainit na bagay na nakadikit sa balikat ko. Pagdilat ko,
may batang babae na halos kasing laki ko rin. Hugis tao siya pero gawa siya sa apoy na kulay dilaw. Yung kwarto ko na puno ng ilaw galing doon sa batang babae. Lumapit siya sa akin at sabi niya ay wag daw akong matakot dahil gagamutin niya ako. Hinawakan niya yung noo ko. Mga 2 minuto rin. Tapos nung alisin niya ito, naramdaman ko yung ginhawa sa buong katawan ko. Nginitian niya ako. Tsaka siya lumabas sa bintana sa hindi ko maintindihang paraan. Para bang hinigop siya ng bintana palabas kasi nga apoy siya. Nakatulog uli ako. Kinaumagahan, manghang-mangha si mama kasi ang bilis naman daw nung paggaling ko. Parang di naman daw ako nagkasakit. Sabi ko sa kanya dinalaw kasi ako nung guardian angel ko kaya ako gumaling. Akala ata ni mama nagbibiro ako nun. Niyakap na lang niya ako at pinasunod sa kusina para mag-agahan. Hanggang ngayon Sir Neb, naniniwala pa rin ako na yung nagpakita sa aking batang babae na nag-aapoy ay ang personal kong guardian angel. Hindi ko na ulit nakita yung nilalang na yon. Kahit pa ilang beses akong nilagnat ulit at nagdasal. Magandang umaga po Sir Nebkero at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Fred. Ang ikukwento ko ay tungkol sa kababata ko na si Ronan. Maagang kinuha ng Panginoon si Ronan. Grade 3 pa lang kami nang mamatay siya sa hika. Napaka-misteryoso nga ng kamatayan ni Ronan dahil hindi alam ng mga magulang niya na may hika siya. Parang first time siyang inatake ng asma tapos patay agad. Pero bago siya namatay ay may kinuwento siya noon sa amin na may nakikita siyang umaapoy na pusa na sumisilip sa kanya sa bintana ng bahay nila. Kalaro ko si Ronan noon dahil magkatabi kami ng upuan sa klase. Lagi kaming magkadaldalan at magkakampi sa mga laro kaya masasabi kong close talaga kami. Sa akin niya rin kinukwento yung tungkol sa nag-aapoy na pusa. Akala ko nga noon ay sunog na pusa ang tinutukoy niya. Pero hindi. Nag-aapoy raw talaga. Kulay itim ang pusang sinasabi niya. Nag-aapoy yung mga mata at nababalutan din daw ng apoy ang buong katawan. May sungay pa raw na maliit. Parang sungay ng barakong kambing. Naniniwala ako agad kay Ronan. Kasi syempre mga bata pa kami. Kaya lang ayokong magpatalo noon. Kaya ang sabi ko ay may nakita naman akong aso na gawa sa tubig. Naniwala rin siya sa akin. Ang sabi ay dapat paglabanin namin yung aso ko at pusa niya. Hindi ako pumayag kasi syempre wala naman talaga akong ganun. Sabi ko na lang ay hindi ko nahuli yung aso. Ang sabi ni Ronan ay susubukan niyang hulihin yung nag-aapoy na pusa. Kaya umuo na lang ako. Nung mga sumunod na araw ay kalat na sa mga kaklase namin ang tungkol sa umaapoy na pusa ni Ronan. Sabi pa niya ay pahaba ng pahaba ang sungay noon sa tuwing nakikita niya. Lagi kaming nakikinig sa mga kwento niya tungkol doon at paniwalang paniwala kami dahil may mga katibayan siya. Nagpupunta kami sa bahay nila at may mga bahagi ng halamanan nila na sunog. Sabi ng iba naming kaklase ay baka si Ronan lang ang sumusunog sa mga yon. Pero tumatanggi siya. Napaisip din ako noon na baka nagsisinungaling lang siya. Hanggang sa mag-absent siya ng sunod-sunod na araw. Nilalagnat daw si Ronan kaya dinala muna sa ospital. Noong nakalabas na siya at papasok na sanang muli, nanghina naman siya at nagdeliryo. Sabi raw ni Ronan ay nilalapitan siya ng nag-aapoy na pusa. Pawis na pawis siya at sumisigaw dahil napapaso siya ng pusa. Natakot yung mga magulang niya dahil nakitang may mga paso nga siya sa mga kamay at paa. Dahil doon ay dinala si Ronan sa albularyo at maging yung albularyo ay sinasabing totoo ang nag-aapoy na pusa. Nakalimutan ko na kung ano ang tawag nila sa ganoong elemento pero hindi raw yun magandang pangitain. Dapat daw ay dinala kaagad sa albularyo si Ronan
Noon pang unang beses niyang nakita yung umaapoy na pusa para naagapan sana. Tinanong daw ng albularyo kung mahaba na ang sungay ng pusa at umuo si Ronan. Pagkasagot niya ay bigla siyang kinapos ng paghinga. Sinugod sa ospital si Ronan pero kinahapunan ay namatay din siya. Sabi ng mga doktor ay hika ang kanyang kinamatay. Pero sa paniniwala ng mga magulang niya sa albularyo ay ang umaapoy na pusa ang dahilan ng kamatayan ni Ronan. Nagsisi rin sila na hindi pinansin ang mga kwento ng anak nila. Yun pala ay sinasabi na sa kanila yon ni Ronan pero hindi pinapansin. Nung kumalat ang tungkol doon sa school namin ay naungkat din ang tungkol naman sa asong gawa sa tubig na pauso ko. Hindi ko maamin na gawa-gawa ko lang ang kwentong yon. Kaya ang sinabi ko na lang ay iniwasan ko na itong makita magmula nang mamatay si Ronan. Ewan ko kung bumenta sa mga kaklase ko pero hindi na nila ako inusisa roon hanggang sa makalimutan na rin ang umaapoy na pusa. Natakot nga ako noon kasi nga inimbento ko yung kwento tungkol sa asong tubig. Natakot ako na baka ako naman yung pagtripan nung umaapoy na pusa. Ako po si Waldo, taga San Juan, Batangas. Napalipat kami rito dahil sa isang nakakapangilabot na pangyayari sa dati naming bahay sa baryo. Nasunog yung bahay namin pero hindi dahil sa natural na paraan at lalong hindi sinadya kundi dahil sa isang aswang. Yan ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Bagong tayo pa naman yung bahay namin dahil bagong kasal kaming mag-asawa. Yung lupa nabili lang namin sa kamag-anak ko sa murang halaga. Sa pagtira namin doon ay may narinig na kaming mga sabi-sabi tungkol sa aswang na pumapasok daw sa mga bahay-bahay. Ang unang ang akala ko na tinutukoy nilang aswang ay yung pangangabit ng kapitbahay. Yung nang-aaswang ba ng asawa ng may asawa? Pero hindi pala, kundi literal na aswang daw na kumakain ng laman ng tao. Nung marinig yun ng asawa kong si Elma, natakot siya kasi buntis pa naman siya sa panganay namin. Sabi ko naman wag siyang magpapaniwala sa mga ganoon. Meron ba naman kakong aswang na maglalakas loob na pumasok sa loob ng bahay? Pwede siguro nasa labas lang o sa silong o kaya sa bubong. Takot din naman kako yung aswang sa tao, lalo na kapag may hawak na pangontra sa kanila. Isang hapon, lumabas ng bahay yung asawa ko para kunin yung mga sinampay niya. Ako naman ay nanonood ng TV sa sala nung bigla siyang magsisigaw at humahangos na bumalik sa loob ng bahay namin. Bit-bit na yung ibang damit na kinuha sa sampayan. Dali-dali ko naman siyang nilapitan at tinanong kung anong nangyari. Sabi niya paghawi raw niya ng kurtina sa sampayan ay bumulaga sa kanya yung isang aswang. Paano naman kako niya nasabing aswang nga yung nakita niya? Baka kapitbahay lang na naligaw sa bakod namin dahil hindi pa naman namin kilala lahat ng kapitbahay. Hindi raw. Sigurado siya sa nakita niya. Maitim, namumula ang luwang mata. Matulis daw ang nakalawit ng ngipin sa bibig. At kita rin niya yung mahahabang kuko na nakakapit pa sa kurtina. Nung tignan ko sa labas ay wala naman akong nakita. Yung sumunod na insidente ang talagang nagpatayo sa mga balahibo ko sa takot. Hating gabi na ako nakauwi noon galing sa trabaho. Nag-aalala nga ako dahil nag-brownout pa sa lugar namin. Mula sa labas ay tanaw na yung bintana ng kusina namin. Kinabahan ako nung may naaninag akong tumalon papasok sa bintana. Tumakbo agad ako sa loob ng bahay. Saktong pagpunta ko sa kusina ay may nilalang na nakatalikod. Papunta siya sa kwarto namin ng asawa ko na kurtina lang ang pinakapinto. Sa takot ko na mapahamak ang buntis kong asawa ay sinigawan ko yung nilalang. Pagharap niya sa akin, kita ko pa yung itsura niya dahil sa liwanag ng ilaw mula sa gasera.
Tumugma yun sa nakitang aswang ng asawa ko doon sa lugar ng sampayan namin. Humawak ako ng pamalo. 2x2 ang nadampot ko. Pero nung atakihin na niya ako, sobrang liksi niya. Kaya sumablay ang pagpalo ko sa kanya. Mabilis lang siyang nakailag at naresbakan niya agad ako ng mga kalmot. Kita kong gigil na siyang makagat ako. Pero nakakaiwas din ako hanggang sa matumba ako sa sahig. Nagising na noon si Elma at sigaw siya ng sigaw. Pero sinisigawan ko rin siya na huwag lalapit at doon lang siya sa loob ng kwarto. Sa pagpapambuno namin ng aswang ay natabig niya yung gasera. Tumapon yung gas at dumikit sa kurtina ng bintana yung apoy. Nagsimulang magliyab yun. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, yung patayin ang apoy o patayin yung aswang sa harapan ko. Nataranta talaga ako. Kaya ang ginawa ko, yung natitirang gas sa bote ay binuhos ko sa kanya at saka ko siya pinagtulakan sa apoy. Nakakapangilabot yung sigaw ng aswang nung magsimula siyang masunog. Mabilis siyang tumakas habang nag-aapoy yung katawan niya. Sa bintana siya dumaan. Sa tingin ko hindi na kayang apulahin ang apoy na kumalat sa bahay namin. Kaya nagmamadali ko na lang na inakay yung asawa ko palabas ng bahay. Nagawa pa naman naming makadaan sa pintuan dahil wala pa namang apoy doon. Pareho kaming nanginginig sa takot at pagkadismaya habang pinapanood mula sa labas yung nasusunog na bahay namin. Liblib po yung lugar namin kaya hindi na nakatawag ng bumbero. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya na kaming ibenta na lang yung lupa at lumipat na nga kami ng San Juan. Ayaw na naming tumira sa lugar na yon. At ang pinaka kinatatakot namin, baka balikan kami nung aswang. Tawagin niyo po akong Liana. Ang ikukwento ko ay isang kasaysayan ng pag-ibig, pagkabigo, galit, pagsisisi at takot. Taong 2005, nang magkakilala kami ng ex kong tawagin na lang nating Sean. Magkaibigan lang kami noong umpisa hanggang sa magparamdam siya na liligawan na niya ako. Katagalan nga ay naging mag-on kami. Naging masaya naman kaming dalawa at naipakilala pa namin ang isa't isa sa aming mga pamilya. Isang taon matapos kaming maging opisyal ay naisip naming magsama na sa iisang bubong. Maayos naman ang lahat. Nagpaplano na lang kami na magpakasal. Kaya lang ay nalaman ko na may ka-text pala siyang babae. Malaswa yung mga palitan nila ng text at nasaktan talaga ako kaya kinumpronta ko siya. Ang katwiran lang ni Sean ay taga Zamboanga raw yung babae. Kaya malabo na magkita sila at gawin ang mga pinagte-text nila. Laro lang daw yon para sa kanila, kaya wag ko nang seryosohin. Nagpalit pa nga siya ng SIM card noon para lang patunayan na wala na silang ugnayan noong babae. Kahit papano ay nakampante ako, lalo na at hinayaan niyang magpalitan kami ng cellphone. Wala na akong nababasang malalaswang text sa cellphone niya. Kahit pa kalikutin ko yon sa gabi kung kailan tulog na siya. Bumalik din ang tiwala ko kay Sean kalaunan. Nagpapagawa na kami ng wedding invitations nang ibagsak niya sa akin ng bomba. May nabuntis siyang ibang babae. Katrabaho raw niya. Nagmakaawa pa ako noon kay Sean. Sabi ko handa kong tanggapin yung anak nila basta sa akin siya magpapakasal. Pero Sir Neb, wala na. Matagal na raw niyang gustong magkaanak at bumuo ng pamilya. Isang bagay na hindi ko maibigay. Akala ko talaga noon mamamatay na ako sa sobrang sakit, Sir Neb. Pero pinilit kong mag-move on. Sinisi ko pa nga noon yung sarili ko. Kako, kung nagkaanak agad kami, baka hindi ako nakuhang ipagpalit ni Sean. Nung makapanganak yung babae niyang si Cynthia, ay tsaka sila nagpakasal. At gulat na gulat ako nang malaman ko mula sa isang mutual friend namin ni Sean kung saan gaganapin ang kasal. Sa hometown daw ni Cynthia sa Zamboanga. Nag-research ako. Nagtanong-tanong kung kani-kanino nang tungkol kay Sean at Cynthia. At tama ang hinala ko, Sir Neb. Siya pala yung ka-text lang noon ni Sean
At hindi lang sila basta sa text nagkakausap. Dahil matagal na pala sa Maynila si Cynthia. Katrabaho nga kasi ito ni Sean. Matagal na rin daw ang relasyon noong dalawa. 4 na taon na. Samantalang kami ni Sean ay 5 taon. Matagal na pala nila akong niloloko. Yung galit ko talaga noon abot langit. Iyak ako ng iyak sa bahay. Sumisigaw pa ako kaya pati kapitbahay ay nabubulahaw. At yung isa kong kapitbahay na nakakaalam din sa nangyari sa amin ni Sean, siguro narindi na sa kakangawa ko. Kaya pinayuhan ako na magtirik ng itim na kandila para sa kanya. Dala na rin ng matinding galit ay ginawa ko yun, Sir Neb. Nagtirik ako ng itim na kandila sa simbahan at hiniling na maging napakahirap ng buhay para kay Sean at sa pamilya niya, na ang magiging anak niyang babae ay danasin din ang sakit na binigay niya sa akin. Alam niyo, pagkatapos kong gawin yun ay gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko okay na ako noon. Bumalik sa dati ang mood ko. Hindi na ako umiiyak at sumisigaw. Nakikipag-date na nga uli ako. Tapos isang araw habang papalabas ako ng simbahan ay nakita ko sina Sean at Cynthia kasama yung baby nila. Papasok naman sila sa simbahan noon. Hindi ko sana sila papansinin. Kaso tinawag ako ni Sean. Tinignan ko lang siya pero hindi ako ngumiti. Kinausap nila ako ni Cynthia. Nagsusorry sila sa akin. Napaka-civil lang. Pero tinanong ko kung si Cynthia nga ba yung katext niya noon sa Zamboanga. Hindi kaagad nakasagot si Sean. Para siyang nabigla na alam ko ang tungkol doon. Tinawanan ko na lang siya. At ang sabi ko, okay lang. Pinagtirik ko na naman kayo ng kandila. Karma na lang ang bahala sa buong pamilya nyo. Sana hindi madamay ang mga anak nyo. Tapos nilayasan ko na sila kahit tinatawag pa ako ni Sean. Bumangon uli yung galit ko sa kanila dahil sa usapang yun. Humihingi kasi siya ng tawad pero balak pa rin magsinungaling. Sa galit ko ay nagtirik uli ako ng itim na kandila. Sa pagkakataong yun ay sa bahay ko na ginawa para masabi ko lahat ng gusto ko at para mas matagal dahil hindi lang isa kundi 12 ang binili ko. Sabay-sabay kong sinindihan yung 12 kandila. Magkakadikit sila kaya naglalagablab talaga. Tapos pinatay ko pa yung ilaw at yung apoy lang ng kandila ang liwanag ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko noon, Sir Neb, at ganoon ang pinaggagawa ko. Habang galit na galit yung apoy ng mga kandila sa gitna ng sala, ay sinabi kong kung sino man ang nakakarinig sa akin ay iganti ako kina Sean at Cynthia. Sabi ko pa, kunin na niya ang buhay ng anak noong dalawa dahil hindi rin lang naman kami nagkaanak ni Sean. Basta ang dami kong sinabi na masamang hangarin sa pamilya nila. Dala lang talaga yon ng matinding galit, Sir Neb. Pero wala sa hinagap ko na manakit ng batang inosente. Hindi ako ganun kasamang tao. Mabilis naman akong nakamove on. Sa totoo nga ay okay na ako, di ba? Kaso ay nagpakita uli sina Sean at Cynthia. Kaya nagalit na naman ako. Tapos ayun nga ang nagawa ko sa padalos-dalos na desisyon. Nakatulugan ko yung pagtitig sa apoy ng mga kandila. Nung gabing yun ay nanaginip ako ng isang lalaking parang artista sa kagwapuhan at matino pa ang pangangatawan. Kaya lang ay tatatlo ang mga daliri niya sa kamay at paa. May sinasabi siya pero ang naaalala ko lang sa lahat ng yun ay yung tinanong niya ako kung sigurado raw ba ako. At ang naaalala kong sagot ay oo, dahil mga hayop sila. Tumawa ng tumawa yung lalaki. Tapos nagising na ako. Umaga na at masakit yung katawan ko dahil sa lamig ng simento. Kinalimutan ko na yung lahat ng ginawa ko nung gabing yon at nag-move on na dahil okay na ulit ang pakiramdam ko. Pero natakot din ako dahil parang ang tinding coincidence na nagtirik ako ng mga itim na kandila. Tapos bigla akong nanaginip ng kakaibang lalaki. At ang tanong pa sa akin ay kung sigurado raw ba ako sa kung ano. Feeling ko kasi ay yung mga sinabi ko noong nakatitig ako sa apoy ang tinutukoy niya. Tapos umuuwa ako. Naalala ko pang nagtawag talaga ako ng entity o elemento noong umpisa. Baka ako yun na yun.
Sa takot ko nga ay nagsimba ako at humingi ng proteksyon sa Panginoon. Dumaan ang ilang linggo at nakalimutan ko rin naman ang tungkol doon. Ilang taon nang lumipas ay muling nagtagpo ang mga landas namin ni Sean. Kasama ko noon yung bago kong boyfriend. Nagulat ako sa itsura ni Sean kasi para siyang may sakit. Hindi ko na lang uli siya pinansin, pero sinigurado ko na makikita niya kami ng boyfriend ko na masaya at magaganda ang itsura at suot. Hindi kagaya niya na mukhang busabos. Nagulat ako kasi binati ako ni Sean. Sabi niya natutuwa raw siya na makita akong masaya. Mukhang kinarma na nga raw sila ni Cynthia sa ginawa nila sa akin. Kung sino man daw ang pinag-alayan ko ng itim na kandila para sa kanila ay mukhang napakabisa. Sabi pa niya hindi man daw nila ako magantihan ngayon ay Diyos na ang bahala sa akin. Wala akong nasabi dahil umalis kaagad siya. Yung boyfriend ko naman ay takang-taka. Pero sabi ko na lang ay ex kong malas si Sean na sa akin binibintang ang mga kamalasan niya. Hindi ako matahimik noon kaya nagtanong ako sa mga kakilala namin ni Sean kung ano na yung update sa kanila ni Cynthia. Sir Neb, nagbuntis pala ulit si Cynthia. Kaso nakunan siya at yung baby daw ay tuyot nang lumabas. Nagtry uli silang magkaanak pero nakunan uli si Cynthia. Yung panganay nila ay iyak na raw ng iyak kasi gusto nang magkaroon ng kapatid. Kaya lang sa ika-4 na pagbubuntis ni Cynthia ay patay pa rin ang bata. Naalarma na ako dahil naalala ko nga yung hiniling ko noon. Dasal ako ng dasal na sana kung ako man nga ang may kagagawan ng nangyayari sa mga anak nila ay mawala na yon. Hindi ko sinasadya talaga. Galit lang ako. Tapos dumating ang COVID at yung panganay nila at iisang anak ay namatay rin sa sakit na yon. Sa ngayon ay narito kami ng pamilya ko sa Dubai. Hindi naman kami ginugulo nila Sean, pero sobrang guilty ako sa ginawa ko. Nagdusa nga sina Sean at Cynthia, pero ilang inosente ang nadamay. Sir Neb, sising-sisi ako sa araw-araw. Ito yata ang parusa sa ginawa ko, ang mawalan ng kapayapaan ng pag-iisip. Alam ko po marami ang magagalit sa mga nakikinig, pero hindi ko naman po sinasadya yun. Nadala lang ako ng sobrang galit ko.